go live. Okay, we're live. See, we're live. Welcome, welcome sa Facebook Live training. So, tonight is another night of training na naman. And I hope na napanood nyo yung replay kagabi sa training na ginawa natin. So, yung topic last night is about prospecting. So, yun yung important details that we must know as a marketer to have success in prospecting. So kung struggle mo yung prospecting, then you have to watch that video. Okay? So yung replay, i-check mo sa Facebook or pwede kang pumunta sa blog ko, blog.cyril.pisanable.com. Okay? So ngayon, yung topic is about medyo technical siya, but don't worry kasi this is fit for beginners. So yung topic today is yung pinaka-common questions ng mga kasamahan natin sa Unity Network, sa community, which is about the tool Rocket Pages. So if you're struggling or if may challenge ka na na-experience sa Rocket Pages, if hindi ka nakaka-attend sa mga trainings natin about Rocket Pages, then you can join me live today. Okay? So if you're watching right now, just feel free to comment. Leave your comment below. Let me just share this one first. So happy Sunday, happy Sunday. Share lang muna saglit. Yan. Okay, so let's check. Kasi minsan yung issue is yung audio. Check natin yung audio. Okay, medyo okay na yung audio ngayon. Okay, right guys, again, if you're watching this video right now, if you're with me, just feel free to comment below. So, ma-appreciate ko talaga yung pag-comment nyo below. And then again, regarding the topic today, as you can see sa description naman, medyo mahaba, marami description. Kasi marami akong gustong i-share sa inyo na hindi ko na-share this past few days dahil nga dun sa nagkasakit ako, unfortunately. But I'm okay now. Okay, so ngayon, yung topic is how to set up a page using Rocket Pages and more. So, we will, tackle paano mag-customize ng page, paano gumawa ng thank you page, at paano yung pag-create ng custom domain, paano mag-publish, and of course, yung ibang tips about creating opt-in or landing pages. So, I'm going to wait for a couple of minutes more bago mag-start officially. Okay, sa training na to. And then again, if you're here right now, make sure to leave your comments below. Uh, Close ko lang to. Make sure to leave your comments below. Okay, before ako mag-shift sa ginawa kong presentation. So actually, may ginawa akong presentation para ma-follow agad yung topic tonight. Kasi medyo talaga siya, step by step, kumbaga. So, it's a guided training. Yun. Okay. So, saglit lang nga. Mga 2 minutes.
Okay, so yun nga guys. Right, so mag-start na tayo regarding sa training today. Shift ko lang sa fan page ko. And don't worry guys kasi magre-record naman to if in case na may issue tayo sa internet, especially we're here in the Philippines. Magre-record naman to but I'm not sure if it will record right away. But then again, magre-record naman to siya ng kusa. Okay, so yan, nag-like na si Danilo. And thank you for watching Danilo right now. So, okay, so ngayon, ito yung i-share ko. So, how to set up. So, kung hindi nyo nakikita yung, palitin ko lang yung mukha ko. Yan, so ito yung topic natin tonight, how to set up a page using Rocket Pages. So it is a step-by-step training, so I cannot assure if it will only last for like around a couple of minutes, but let's try. Okay, so yan siya, how to set up a page using Rocket Pages at step-by-step yan siya. If you're familiar with Rocket Pages, ito yung recent na tool na nirelease namin. And tomorrow mag-start na tayo sa video training series, okay? So, napaka-excited na yung mga members din natin dyan. So, ito yung mga detailed na mga matutunan natin tonight. So, position ko lang yung yun. So, about how to set up a page, how to customize a page, how to create a complete opt-in page, how to create a complete thank you page, and how to set up a custom domain using GoDaddy. Kung GoDaddy galing yung domain mo, if nakabili ka na, like me, nakabili na ako before, how to publish your page, and of course, some tips in creating opt-in or landing pages. So, if familiar ka na dun sa training na binigay ko sa'yo before, which is itong Pinoy List Building Mastery, yan yung personal na ginawa kong training. Okay? Kung may access ka dito sa training na to, siguro may idea ka na about list building and how it is done. Kasi in-explain ko dyan ng detalye kung paano yung list building or online marketing para sa ginagawa mong business, kahit anong industry man yan. Okay, but if you don't have access yet sa ganitong course, free lang to na binibigay ko sa ngayon. Okay, so pwede kang pumunta dyan sa link na nakikita mo sa screen or sa description ng video na to and you can get your free access and make sure na aralin mo yun kasi para siyang bootcamp na step by step talaga siya na yun, anong mga kailangan mong gawin, step by step na i-guide kita, ano yung mga i-click, ano yung ilalagay, yung mga ganun mga bagay na good for beginners talaga or mga startup na online entrepreneurs. Okay, so ano bang itsura ng tinatawag ko na ano, 'di ba sinabi ko dito na opt-in page. Yung term na opt-in page, landing page, squeeze page, it's the same terminology lang. Okay, so yung meaning lang nun is isa siyang website or isa siyang page na parang ito, parang kagaya nito. So isa tong page na ginawa ko using Rocket Pages, using itong tool na i-share ko sa iyo ngayon. Okay, yan siya. It will basically capture the information ng mga prospects mo para ma-follow up mo sila. Kasi 'di ba, pinaka-importante sa lahat na ma-follow up natin yung prospects natin regularly to build a relationship, to engage with them, and to finally convert them. Okay? So, yan siya yung isa sa mga ginawa ko na landing page or na opt-in page regarding dito sa itong training series na binigay ko. So as you can see, yan siya, parang naka-align, 'di ba? So yan siya yung yung ginawa ko. And if hindi ka pa masyadong familiar or hindi ka pa masyadong nakakaintindi what is Rocket Pages, Rocket Pages is a simple and easy to use marketing page builder designed to help you skyrocket your lead generation and sales conversion. So, meaning nun, it is really designed for generating leads or yung prospects, 'di ba? Yung mag-gather ng contact information para pag-create ng sales video para sa sales conversion para maging semi-automated na yung ginagawa natin na prospecting. Okay, kung napapagod ka na sa offline or napapagod ka na sa mano-manong prospecting, then you can use this tool and you can try another strategy na posibleng mag-work sa'yo. Kasi ito yung nag-work sa akin that helped me earn like six-figure na income for a couple of months lang that sa ginagawa kong online business din. So, this tool is really a big help
talaga sa akin. So, gusto ko lang muna ipakita sa iyo yung parang big picture on how list building or itong lead generation really work. Okay, yung process niya. So, parang ganito 'yan. 'Di ba? Sa offline kasi, ginagawa natin is nililibre natin yung mga prospects natin sa coffee shop or sa mall, mag-dinner, parang ganon, sa fast food, restaurant, tapos papakitaan natin ng presentation, kukunin natin yung contact number nila, after that, i-follow up natin, tapos yun, parang yung ginagawa natin. 'Di ba? So sa online is it's more likely the same, but parang ganito siya. Sure ko lang na makita nyo ha. Okay, so parang ganito siya, na itong sa prospect mo is nag-online siya. So sa internet, nakita siya ng link sa sa online, okay? Nakita siya ng link, nakita yung valuable na video mo, gaya nito, isang valuable na video mo. So pagkita niya sa valuable video mo, nakita siya ng link kung saan sinabi na kung gusto mong makuha yung ibang training video, i-click mo tong link and I will send it to your email. So, dyan na. Once na i-click niya yung link, makikita niyo yung tinatawag na opt-in page or landing page or squeeze page. Okay? So, ito na yung magka-capture ng information ng mga prospects mo or ng mga potential customers mo. So, yan. After nilang magbigay ng information, ito yung mapupunta sila sa thank you page. Yung thank you page, depende sa'yo kung gusto mo na after nilang magbigay ng email nila, yung name nila at yung mobile number nila, pwede mo silang ipapuntahin dun sa company website mo or pwede mo silang papuntahin sa blog mo or pwede mo silang papuntahin sa isang separate na page kung saan nakalagay yung isang video na nagpapakita ng mukha mo, okay? Na ikaw yung nagtuturo gaya ng ginagawa ko parate na yung thank you page ko parate is make sure ko na nandun parate yung mukha ko para ma-position ko yung self ko para makilala nila na ito pala yung tao na parang nagturo sa akin. So parang ganun. Parang it's din building authority or building my credibility to them na ako yung tipo ng tao na hindi sila lolokohin or totoo talaga na gusto silang tulungan. So parang ganun. So yung question is, saan naman mapupunta yung email ko after kong ibigay dito sa tinatawag na opt-in page? Napupunta siya sa tinatawag na autoresponder. So it's a separate or a third party na software. Okay? So yung ginagamit ko is GetResponse. And if hindi ka pa talaga familiar sa process na ganito, make sure na kunin mo yung training ko na nilagay sa link na sa description ng video na to. Okay? Basta ganito yung concept ng list building or lead generation para sa ginagawa mong business. Okay? So, again, yung prospect mo, nakita yung video mo, may nakita siyang link, kinlik yon. So, pag-click niya ng link, nag-ask ng email address or ng information para makuha yung ibang video. Then, ang pupunta siya sa thank you page. So, yung ituturo ko ngayon is yung paggawa ng opt-in page at yung thank you page, yung paano sila pagdugtungin. Okay? So, punta muna tayo doon sa sa Rocket page. So, tinan ko, nakalagin ako. Yan, ito yung Rocket page ko. Palakin ko yung mukha ko. Yan, so ito yung Rocket page ko na, ito na lang. Ito yung Rocket Pages ko na account. So, if member ka ng community before sa Ignition Marketing, may access ka na nito. Make sure na check mo yung email mo for the login details. If wala ka pang email na natanggap, contact mo yung support. Okay? Make sure na updated ka sa mga information na sa group page natin. Okay? Importante yon. So, again, ito yung makikita mo. Ito yung nakikita mo sa screen ngayon. Ito yung examples ng mga opt-in pages na ginawa ko. As you can see na napakarami ko nang nagawa talaga na iba't ibang klase na opt-in page. May ebook. Okay, tingnan mo. May ebook. Yan, ebook para sa mga MLM. Kung gusto mo makuha to, let me know. Okay, bibigay ko tong link sa'yo. So, yan, ebook, yung 8 deadly mistakes. So, may mga video training din ako dyan. Ito, dito ko ginawa yung mga video training ko. Yan.
Tapos, yung sa sinabi ko sa yung list building na training ko, na step by step, dito ko din ginawa na may step 1, yan, video 1, video 2, video 3, video 4. Yan siya. Yan sa gilid, dito ko din yung ginawa. Tingnan niyo naman yung link sa taas, rocketpages.co. So, ito yung ginawa ko. Yung ano din, ah, yung ano din, yung recent na training series na trailer, if napanood yan, may mga comments pala dito. Okay, so may nag-comment na dyan. At ito yung recent na trailer. Okay, trailer na ginawa ko para sa training series na mag-start bukas. Dito ko din ginawa yun. Kung nakikita nyo na may counter, yan siya, video. Tapos may mga comments pa. Diyan, may mga comments pa. Tapos pag i-click nila dito, 'di ba yung sinabi ko, yan, it will ask them for the name and the email. So, subukan natin. Tapos yung thank you page, yung 'di ba, pag i-click nila itong button na 'to, mare-redirect sila sa thank you page. Yan, ito yung thank you page. Mas gusto ko kasi na makita nila ako na nagtuturo parate. Kasi yun yung paano ko i-position yung self ko as a person that will really guide them and teach them. Okay? Na hindi talaga sila iiwan. Yan, may mga comments na din dyan. Yan. So, pwede kang mag-integrate ang mga comments dyan. Okay? Yan. So, ayun yun. Dito ko ginagamit yung Rocket Pages. Okay? Kasi madali lang talaga siya. And regarding naman dito, may mga templates na din siya. So, marami siyang templates, mga 50 plus ata na templates. Yan, nakita mo, may template, capture, iba't ibang klase, pwede kang mamili, sales, yan, pwede kang gumawa ng ebook or sales video. Kung may video ka sa company mo or about sa company mo, pwede mong ilagay dito, ito gamitin mo. Kung may mga webinar ka or mga online training, pwede mo din na gawin dito. Kasi yung ginawa ko before, nung nag-conduct kami ng online training ng mga partners ko na sina Coach Resty and Coach Jojo. So, dito ko ginawa yung parang squeeze page ng webinar namin. So, itong thank you page, yung kanina na pinakita ko sa inyo, dito ko ginawa yon. Ito yung pinili ko, itong thank you with video. May mga portfolio din if nasa real estate ka or ito, kung may ino-offer ka na products talaga, yan juice, yan siya. Tapos mobile apps, ito meron pa. Others, yan, ibang templates na may sales letter with video, parang combo. Tapos isang ebook, tapos video, tapos yan, etong kanina na launch page na may video 1, video 2, 3, 4 dun sa training na ginawa ko. Okay, so yan, ganyan, ganyan ka, ka-powerful yung Rocket Pages. Kaya din, parang na-hook or na-in-love na ako dito sa tool na to. Kasi I was using Instapage before and I was paying a lot. Pero hindi ko siya masyadong na ma-maximize kasi sa napakaraming reasons din. Okay, so ngayon, gaya ng sinabi ko sa iyo kanina that ito yung nakalista. So we're going to try to set up a page. Example is a simple capture page. Okay? So, simple capture page. Isipin natin na may bago kang ginawa na training course, okay, or video training. Pwede mong gamitin 'to. Pumili ka lang dito. I-click mo tong capture. Okay, kung gusto mo ng simple page, click mo tong capture at pumili ka lang dyan ng template. Okay, saglit lang. Check ko lang yung Facebook ko sa phone just to make sure. Tingnan natin yung mga comments din. Okay, so again, pumili ka lang dyan sa templates. Ito, piliin natin. And after mong i-click yan, kung nakita nyo, after mong i-click yan, it will ask you, ano yung name ng page na gagawin mo. So, kung yung ino-offer mo is training, free training, pwedeng ganyan. Free training video about prospecting.
So, create page. Okay. Wala daw sound. Tingnan nga natin muna. Walang sound. Na-check ko naman, okay naman yung sound, Beverly. Patry na lang na mag-refresh, baka sa connection kasi medyo challenging yung connection ngayon sa internet actually. Okay, so pa-refresh na lang ng connection. Alright? So, yun guys, balik tayo dito. After mong i-click yung, di ba yung template, it will ask you for a name, and then ito yung lalabas. So, ito yung tinatawag na parang editor page. So, as you can see na pwede mong i-edit to, how to, example, how to attract unlimited prospects and never worry about getting uh, sponsoring more downlines per month. Parang ganyan. Okay? Per month. Get this free training video right now. Yan. So, 'di ba okay na siya. So, gawa ka na ng ano mo, ng headline mo, how to attract unlimited prospects and never worry about sponsoring more downlines per month anymore. Dagan natin. Anymore. Get this free training video right now. So, eto, pwede mo actually na i-change yung color. So, yan siya. Yun. Choose. Diba? Yan. Ganyan lang siya. So, para siyang drag and drop. Pwede mo siyang i-resize. Okay? Yan. Eto kung may logo ka sa company mo or personal logo ka, pwede mong lagyan to, okay? I-replace image lang. So, ako kasi wala pa akong personal na logo for my uh, myself. Kumbaga kasi I chose to brand myself then for training, mga tutorials, mga ganyan. Wala pa akong nagpapagawa, pero magpapagawa pa, kumbaga, ng logo. So, ito, i-delete ko muna since wala pa akong logo. But then again, if you have a logo, pwede mong ilagay doon. Okay, so pwede mong i-resize yan. Yan, drag. Yan siya. So, eto, pwede mong edit to, get access now, but leave it like this kasi itong mga templates dito sa Rocket Pages, it is designed to convert. Okay? So, it really matters lang talaga sa paano natin gagawin yung headline natin. And remember na walang catchy headline, walang catchy na sales letter or sales video kung hindi naman mga target market natin yung nakakita. So, make sure din na pinopromote natin itong opt-in pages or itong mga pages na to or mga video na gagawin natin sa mga target people lang. Okay, so kahapon, tinuro ko sa iyo paano gawin yon. So, make sure na panoorin mo yung replay. Okay, so yan siya. And ito, get access now. Ang gagawin mo dito is, i-click mo tong button, tapos may mag-a-appear dyan. 'Di ba? So, kung i-double click mo, may mag-a-appear na box. Okay, again, i-double click mo lang yung get access now na button. Okay? Tapos may mag-a-appear na box. So, gagawin natin is mamili tayo ng squeeze box. Gusto ko na may squeeze box. Okay? Kasi gusto ko na, again, yung goal natin is lead generation, makuha yung information ng mga prospects or ng mga tao na pupunta sa website natin. So, ito usually na paborito ko.
yan siya. But pwede kang pumili doon sa template doon, okay? So yan, again, wala pa akong logo. I-delete ko yan. But if you have a logo, pwede mong ilagay dyan. Wait, tingnan ko lang kung nakikita pa ba. Okay, so yan siya. So ito, i-edit mo lang yung mga typo. Yan. Simply enter your email below to get an instant access to this to this video training, 100% free. So ito pwede mo ding palitan ng kulay, pwede mong gawing blue para mas mag-stand out siya. Ay, or red, perhaps. Yan, pwede mong i-bold, okay? Pwede mong italize, pwede mong underline. Yan, so okay na yan siya. Pwede mong i-adjust actually. Okay? So, after that, of course, kailangan natin na i-save. Save squeeze box. Okay, so again, yung goal natin dito is ma-capture yung information ng mga prospects natin para magkaroon tayo ng personal list. So make sure na may get response ka na. Kung wala ka pang get response, then punta ka sa getresponse.com or i-chat mo ako, sendan kita ng link para magkaroon ka ng free 30 days access sa get response. Okay? At yung gagawin natin para i-integrate yung GetResponse, kasi ako may GetResponse na account ako, nagawa ko na for my personal na business. Okay, so yan yung i-integrate natin since na-integrate ko na dito before. So, i-click mo tong button na to ulit, itong Get Access Now na button. Okay, tapos mag-a-appear ito dito ulit. Click mo yan, mag-a-appear yan dito. I-select mo lang yung integration, tapos may mag-a-appear na integration options. So, sa nakikita niyo sa screen, dalawang options lang muna yung meron sa Rocket Pages, which is yung Get Response and Aweber. Okay, kaya ito, Get Response, pwede mong i-select yan. Tapos, yung API key, makikita yan siya sa Get Response mo mismo. So, paano yan? So, turuan kita. Madali lang naman to. Login na muna ako sa account ko sa GetResponse, okay? Yan siya. So, punta ka lang dito sa My Account. Tingnan ko kung nakikita ba ng screen. Yan. Punta ka lang dito sa My Account and then dito sa Integrations. So, dito sa my left side, may nakikita kang API and auth. Parang ganun. So, makikita mo dito yung default API key. Tapos, ganyan. I-click mo lang tong box na to and then click on copy. Tapos, makakopy na yan siya. Tapos, punta ka dito sa Rocket Pages ulit. I-paste mo to dito sa box. At after mong ma-paste dyan, automatic na maglo-load yung campaign na nandito sa loob ng GetResponse account mo din. Yan, automatic na yan siya. Okay, so pumili ka lang ng campaign mo dyan. Okay, kung ano yung pipiliin mo, set up mo yung campaign. And after that, i-click mo yung Save Squeeze Box. So, ganyan lang kadali. So, after that, i-click mo yung publish. Yan na muna gawin natin. Okay? Publish and then publish. So, yung concern ng karamihan is, paano kung mobile? Paano kung tablet? So, parang ganun, di ba? Di ba? May nag-chat kasi. Sorry. Yun. Paano naman pag ganun? Okay lang yun kasi pwede naman yan sa tablet. Di ba? Nakikita pa rin. Mobile friendly naman to eh. Yan. Sa mobile. I-edit mo lang siya ng konti. Di ba? Yung size niya, pwede mong i-edit actually. Yan. Di ba? Siya. Yan. Save. Kung gusto mo naman na i-replace yung picture or background kasi ayaw mo to, pwede naman. I-click mo lang yung background. Yan. Make sure na na-click mo yung background para mag-appear to, background, and then click mo yung replace image. So, may option ka na mag-upload ng sarili mong image galing sa computer mo. Yan. Kung may image ka na gustong ilagay. Example, itong bahay. I-click mo tong open. Tapos sa baba, may parang progress bar siya
wait mo lang na matapos. Okay, so parang ganyan. 94, 96, antayin mo na siya matapos. Tapos magpi-PNG na yan siya. Yan, okay na. Tapos i-click mo tong image na ginawa mo. Make sure na walang ibang image na nakaklik. Make sure na siya lang mag-isa. Malalaman mo naman na selected siya kasi naka-highlighted blue. My favorite color blue, highlighted blue. Tapos click mo na yung use image. And yan, magre-replace na yan siya. Okay, if you don't want yung mga naka-default na images, pwede mong palitan. Okay? So yan, pinalitan na natin para lang mapakita. And then again, make sure na i-save mo yung changes na ginagawa mo. But sa Rocket Pages din, nag-automatic siya na mag-save. Kahit na nakalimutan mo mag-save, nag-automatic siya. But just to make sure, dapat maging conscious tayo at maging aware na i-save yung any changes na ginawa natin. And click on publish ulit. And click on publish. And another publish. Bali, twice kang mag-click ng publish. Okay? So, next na gagawin natin is, yan, okay na tayo sa how to set up a page, okay na tayo sa how to customize a page, yan, okay na tayo sa how to create an opt-in, yan, ito, complete opt-in page. Itong tawag nito is opt-in page, okay? Since na-publish na natin yan, ang gagawin natin is titingnan natin. Okay, so ito yung ginawa natin, 'di ba? Makikita mo 'yan siya dito sa My Pages. Kasi apat yung makikita mo sa taas. Templates, My Pages, yung My Leads, and Help. If you needed help or if you have specific questions about Rocket Pages or about this tool. Okay, so i-explain ko later yan, yung mga nandyan sa taas. But ito na muna, titingnan natin yung preview. So, para makita mo yung view, yan, may mata dyan, view. Okay, yan yung i-click mo. Tapos, maglo-load yan siya ng page. Yun. Okay, so yan na yung ginawa natin kanina. Tapos, again, pag i-click tong get access now, may mag-a-appear na parang opt-in box. Okay, so dyan na sila mag-fill up ng email nila at yung name nila. And again, after lang i-click yung get access now, automatic na yung email nila is mapupunta dun sa get response kasi yun yung integration na nilagay natin. Okay? But ang question is, after nilang mag-fill up ng form, saan sila mapupunta? Dito is wala pa tayong na set up na thank you page. Ngayon naman is, ang gagawin natin is mag-set up ng thank you page. Okay? So, pag setup ng thank you page, parang nag-create ka lang din ng panibagong page. Okay? Separate siya. Gagawin natin is create new page. Yan, pwede kang mamili kung gusto mo ng video. Again, you have the option if gusto mo naman na URL or website ng or link ng website nyo, company website, or kung affiliate ka ng ibang company, pwedeng yun yung gagawin mo. Okay? At basta kahit anong gusto mong thank you page. Pwede nga sa thank you page is doon mapupunta sa group page para ma-add sila sa group mo. Pwedeng ganun. Diskarte mo din yun kung paano mo sila pati-take ng action. But for me, again, as I mentioned, is mas gusto ko na yun, makita nila ako na nagtuturo. So, I want to teach them more. So, yung thank you page dito is ito, pili tayo dito ha. Gusto ko na may video. So, ito, may video sales page flat design. So, punta ka na sa sales video kung gusto mo video. Yan, video page. Yan. Free training. Thank you page. Para hindi ka ma-confuse, pwede mong ilagay na page name na parehas doon sa pangalan ng ginawa mong opt-in page, pero lagyan mo lang ng thank you page sa dulo para ma-classify mo. Parang ganyan. So, click mo yung create page and again, mapupunta ka sa editor. Yan. Okay, so attention grabber, dito yung headline mo. Okay, thank you for taking action.
Congratulations. Congratulations for taking action. Tapos, pwede natin na i-change yung font size. Naka 60 siya. Palitan natin ng 48. Yun. Okay, tapos ito yung headline mo. For the meantime, while waiting, pwedeng ganyan kasi mas gusto ko kasi for higher open rate ng email din. Gusto ko na isi-send parate yung ni-request nila na video or ni-request nila na ebook sa email nila para ma-make sure din na valid yung email na tinatanggap nila para maiwasan yung mga bogus na email or maiwasan yung mga invalid na email na ma-record dun sa get response account ko. Kasi, of course, binabayaran ko din yung get response per email. So, I just wanted to make sure din na yung mga pina-follow up ko lang is yung mga interested na mga tao na willing matuto, willing talaga na mag-take ng action. At mapapakita nila yun naman kung totoong email yung binibigay nila. While waiting, yan. So, for your email to arrive in your inbox, please watch this video. How I earn six figure using the internet. And how you can do it too. Okay, tapos kung gusto mo maglagay ng scarcity or kung hanggang kailan available tong video na to, pwede naman. So, may timer naman dito, 'di ba? Countdown. Okay, so yan. While waiting for your email to arrive in your inbox, please watch this video, how I earn six figure using the internet and how you can do it too. So, eto pwede mag-integrate tayo ng video later on. Okay, so eto countdown since ngayon, anong petsa ngayon? October 16. So, wait, hanggang kailan ko pala gusto to? So, gusto ko, yun nga, 16 ngayon, 'di ba? And, gusto ko matapos pala, tama, countdown, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ito, 30. Tapos, hour, mga anong oras, 11 na lang. Tapos, 0 minutes, time zone. So, itong countdown, itong date, kung kailan mo gusto i-end yung counter. So, mag-i-end tong counter na to after 14 days. 14 days, hindi ako nagkamali. So, sa October 30. So, hanggang October 30 na nila mapapanood tong video na to. Kaya kailangan nila mag-take na action. Parang ganun yung gusto ko na ipahiwatig. Okay? So, sa video naman dito, yung pwede mong i-embed is URL lang. Okay? So, URL, maraming options sa URL. Pwedeng Vimeo, pwedeng YouTube, yung ginagamit ko, YouTube. Yan, may YouTube account ako. So, pwede kang mag-record ng video mo sa YouTube. Okay? At kunin mo lang yung share link. Hindi naman siya komplikado kasi hindi ka naman mag-embed, wala na yung embed, okay? Na yung napakahabang text yung ilalagay mo. So wala parang hindi na yun siya applicable dito kasi ano lang talaga, share link lang yung ilalagay mo o yung mismong link. Okay. So sana ba 'yun? Okay, anyways, kung mahanap. Yan, napakarami ko na kasing video. So, kung gusto mo ng mga ibang training, pwede kang pumunta sa YouTube ko. Napakadaming video trainings dyan. Malulunod ka. Especially kung beginner ka pa lang. Okay? Pwede kang pumunta sa, yan. How to make training. Ito. So, ayan. Ito yung training ko.
paano kumita sa internet. Yung gagawin mo lang is may share button, 'di ba? So i-click mo tong share, copy mo to, tapos punta ka sa Rocket page. Yan. So, yung gagawin mo is pwede mong i-hide yung, pwede mong i-autoplay na parang the moment na mapunta sila sa thank you page, mag-automatic play na siya. So, parang gano'n, na hindi nila kailangan na i-click yung play. Pwede i-hide mo yung control para hindi sila mag-skip-skip. Parang gano'n. Para mag-make sure na mapapanood na yung complete video. At itong hide-related videos, di ba after mag-end yung video, parang may mga ibang recommend na video, 'di ba? Na magta-thumbnail diyan. So, pwede mong gawin na hide related videos para ma-avoid yung distraction. Okay? So, yan siya. Again, click on save. So, again, itong share lang yung kailangan mo, share na link. Hindi ka na kailangan mag-embed. Okay? Share link lang. Okay na 'yon. Ito, another call to action button. Ito yung kagandahan pag itong page ang ilalagay mo kasi may another call to action button siya. So, pwedeng ilalagay ko na kasi yung strategy ko dati is yun sa thank you page, parang pwede nilang puntahan yung website kung saan ako kumikita sa internet which was Ignition Marketing before. So, click here to start earning today. And right now, Unity Network. Okay, so ito actually pwede mo tong i-delete since hindi naman tayo nagbebenta dito. But if you're selling something, pwede mo tong ilagay. Okay, pwede mo tong gamitin na page actually. So yan, pwede mong i-delete yan. Pwede mong i-delete. Okay, so ang naiwan na lang is yung comment box. Yan, para pwede silang makapag-comment if anong nagustuhan nila sa video mo. Okay, pwede silang maglagay ng comment dito at ang kagandahan is pwede mong ma-integrate yung Facebook account mo personal. Ang gagawin mo lang para ma-integrate yung Facebook mo is i-double click to or i-click to itong comment box at mag-appear na yung attributes. 'Di ba? I-uncheck mo lang yung auto set comment URL at kunin mo yung URL or link ng Facebook mo which is ito. Hanggang dito lang, okay? Yung HTTPS, tapos www.facebook.com/Cyril Pisenable. So, yan lang, hanggang dyan lang. Copy natin. So, yan. Tapos, number of post, pwede 20. So, ko 20. Tapos, click mo yung save. Yung isa na kaligtaan natin is wala tayong nilagay na link dito sa button. So, pag i-click nila to, hindi sila ma-redirect into another page. Gagawin natin is lalagyan natin ng link. Again, i-click mo tong button na to at ma-appear yung option sa taas. Click mo tong parang kadena, tapos select mo yung URL. Okay? So, kung again, kung website ng company mo, cyrilpisenable.theunitynetwork.com. Parang ganyan. So, open in new tab. Huwag na, save. So, pag i-click nila to, mapupunta sila dun sa parang isang page. Yan na lang. Parang isang page. Page kung saan isang opportunity. Okay, but of course, with their permission, kasi sinasabi ko naman sa video trainings ko about it. Okay, again, itong pag-create ng thank you page. So, i-link natin to later on sa ginawa nating opt-in page, okay? Click mo yung save and click mo yung publish. So, again, another publish and another publish. But if you wanted to change naman this, okay lang, but leave it as it is para hindi na magka-conflict. Another publish. Click on. Try natin. So, tingnan natin muna. Ito again, view. Malalaman mo kung naka-publish na siya if may mata na sa taas, kung pwede mo na siyang ma-view. Kung walang mata, meaning hindi siya naka-publish. Yan, 'di ba? Nagrara na yung timer 14 days nga sabi ko. Na 14 days nang available. Yan siya yung video ko sa link sa YouTube at ito yung mga comments previously. Nag-auto-load pala siya. Yan.
previous na mga comments ko. So, after nilang mapanood dyan, may call to action ako. So, pag i-click nila yan, mareredirect sila ulit sa isang link, which is link nung affiliate ko sa Unity Network this time. So, ganyan siya nag-work. Okay? So, parang ganyan. Okay? So, yan siya yung thank you page. Ngayon naman, next is ililink natin yung thank you page and opt-in page. Thank you page and opt-in page, ililink natin sila para mapunta sila dun sa thank you page after nilang maglagyan ng information. Okay? So, balikan natin tong opt-in page na ginawa natin. I-click mo lang yung edit. Si edit and mapupunta ka ulit sa editor. Yan siya. So, ang gagawin mo naman is eto, i-click mo tong button, tapos may mag-a-appear ng customize and settings, 'di ba? So, gagawin mo is i-click mo tong settings, tapos may thank you page na mag-a-appear. So, i-click mo tong thank you page, tapos pagpipiliin ka kung where do you like to take your subscriber? Saan mo gustong papuntahin yung subscriber mo? Either dun sa URL or sinabi ko kanina kung gusto mo na papuntahin sila direct dun sa website mo after nilang maglagay ng information, or pwedeng existing page, okay? Or pwedeng magstay sila sa page naka-default, okay? Or pwede kang gumawa ng isang page ulit. Parang ganyan. So, since nagawa tayo kanina ng isang thank you page, yun yung hahanapin natin dito. Okay? So, saan dyan? Ito. Yan, free training thank you page, 'di ba? Click mo yung save. Nakita mo, successfully save sa baba. So, i-click mo ulit yung save sa taas para ma-make sure. Tapos, i-click mo yung publish. And again, another publish. Another publish. Okay, so ganyan yun siya. And tingnan natin yung final product. Again, i-click natin yung view. Try natin na mag-opt-in. Okay, para ma-make sure na nag-work yung ginawa natin na opt-in page. Alright, so again, ito yung opt-in page na ginawa natin. So, pag i-click na mga prospects natin yung get access now, ito nakikita nila na opt-in box, yung ginawa natin kanina. So, maglagay sila ng email address. So, ito, sample. Pag-click nila ng get instant access now, maglo-load ang page and mareredirect sila dun sa thank you page na ginawa natin. Kasi nilink natin yung thank you page natin, 'di ba? Okay? So after nilang papanood itong video, another video training, may isang call to action button ulit. So para kumita ka, okay? Para mapa-join mo sila sa business mo, magturo ka muna bago mo sila bentahan, parang ganon. Yung parating tinuturo natin, 'di ba, na value, goodwill muna bago sila bentahan para ma-build yung trust. So, after nilang mapanood tong training na to, i-click nila tong start earning today at mapupunta sila dun sa affiliate website ko, which is yung the Unity Network. So, parang ganun lang yung integration niya, yung pag-connect-connect. Okay? So, yun yung logic. Alright? So, yun guys. I hope na may naintindihan kayo sa training na to. Okay? So, yun siya. So, ang question naman is, saan napunta yung email na nilagay nila? Of course, sa get response mo, sa account mo sa get response, at makita mo din yan siya dito sa Rocket Pages mo. Saan? Dito sa, 'di ba? Dito sa page na to, may tatlong icon sa lower right side. Itong view, leads, and analytics. Yung kagandahan dito sa Rocket Pages kasi, makita mo yung sino yung mga nag-opt-in. Itong leads. Kasi na-save din niya yung mga leads or mga email na nakukuha niya mismo. Dito makikita. So, pwede mo yan na i-download. Pwede mo siyang i-download actually. Download mo siya and then mag-save siya as worksheet. Tapos pwede mo din actually siya na ma-download by date or by time. Ay, by date, sorry. By date siya. Okay, dito. Yesterday na leads. Pwede mong i-download yung the other day or today, parang ganun, or custom range. Yan, mag-set ka lang ng date ng na hindi mo na download ng mga list na naipon sa Rocket Pages. Okay, tapos yung kanina din, balik tayo sa My Pages.
'Di ba may isa pang icon which is analytics. Yung analytics is magpapakita sa'yo kung ilan na yung visitor or ilan na yung tao or ilan na yung mga prospects mo na nakita ng page mo. Siyempre, of course, kailangan natin ng tao para pakitaan yung page natin. Kaya nga pinopromote natin sa Facebook or nagfi-Facebook ads tayo na nilalagay natin parati yung link every time na gumagawa tayo ng training, 'di ba? Para magkaroon ng mga tao na mag-click sa link. So, i-click mo yung analytics, tapos yan, makikita mo dito, yan, isang visitor, which is ako kanina, 100% yung conversion. Kasi nag-opt-in ako agad, 'di ba? So, ganyan siya kalupit. Okay, na makita mo agad kung ilan yung percent of conversion mo para ma-change mo agad or para makapag-change ka agad ng approach kung hindi nagwo-work yung unang page na ginawa mo. Gaya nito sa akin kasi, madami kang nakikita kasi nagte-test ako ng mga pages. Kasi may ibang pages like this, ito, last 30 days. Kita nyo na mababa yung conversion which is 4.59, 19 leads lang for 1 month. Kaya in-stop ko to. Tapos, may ginawa din akong ibang ano dito, opt-in page na successful din naman, na mataas yung conversion like this, na 25.5 yung conversion niya, 84 leads yung nakuha ko. Yan. Marami akong ginawang testing para malaman ko din kung ano mas swak or mas gusto ng mga prospects ko na style, parang ganon. Kasi minsan kailangan mo din na kunin yung ano nila, kung ano yung talaga yung gusto nila para mas ma-offeran mo sila ng mas malupit. Okay, parang ganun. So next na gagawin natin, tapos na tayo dito, is ito, how to set up a custom domain from GoDaddy. GoDaddy. Okay? Kasi ito yung karaniwan na tinatanong na paano naman if may sarili na akong domain? Gusto ko na i-link dun sa Rocket Pages ko. Okay lang yan. Okay? Kasi 'di ba pag nakita nyo kanina na pwede mong i-publish to. Yan, tingnan natin ha. Tatlong paraan para ma-publish mo tong Rocket Page or page mo sa Rocket Pages. Isa is gamit ang link ng Rocket Pages, which is yung default kanina. Isa is custom domain and isa is using Facebook. Yung using Facebook is mapapublish siya sa Facebook page mo para may isang application. Isang application. Papakita ko. Makita yan siya dito sa itong Pinoy List Building. Balik tayo. Yan, kasi automatic na siyang mag-ano, parang mano-notify ka na si Rocket Pages na something na ganito, ganyan. I-ano mo lang siya, parang i-allow, parang ganun. Yan, so, isang page ko na nilink ko dito sa, sa Facebook. Yan. So, kung gusto mo naman magpalit ng ng opt-in page na ilalagay mo kay Facebook, i-delete mo lang yung application muna kay Facebook para mag-work siya ulit. Kailangan na i-delete mo muna tong application kay Facebook gamit itong manage tab para mag-work siya ulit. Okay? So, yan siya. At yung ituturo ko ulit is custom domain. Yan. May instruction dyan. I'd like to use my own custom domain for this page. So, may instruction dyan, di ba? 3-step. Log into your domain control panel. Ito, which is, ako is GoDaddy. Binili ko to ng mga nakaarang araw. Yung domain ko, kasi yung isang domain ko is na-hack ng mga naging porn site. So, bumili ako ng sarili kong isang domain ko for 500 pesos. Actually, pwede mong i-search yun sa internet, sa Google. Friendly naman sa Google. Be resourceful lang, okay? Kasi online marketer ka, kailangan nating mag-isip din, okay? At kailangan natin na maging resourceful kung wala tayong ibang mapagtatanungan or kung wala tayong ibang paraan. Okay? So, yan siya. Log into your domain control panel and go to your DNS record settings. So, yan siya. Meaning nun is dito sa manage DNS. Click mo yung manage DNS record settings. And then next is
Create scene name record for this page and point it to scipisinable.rocketpages.co. So, antayin mo natin mag-load yung domain manager. Kung ano naman, kung HostGator naman yung yung galing yung domain mo, pwede kang mag-chat sa support nila kung hindi mo ma-search sa Google kung paano i-connect yung page or i-map kumbaga from HostGator to a different or a third party tool. Okay, so next na gagawin mo is click mo yung add. Tapos, ang instruction niya dito is create scene name record. So, hanapin natin yung scene name. Yan. Tapos, yung host, okay, yung host, importante yan siya. Parang 'di ba, blog.cyrilpisanable.com. So, yung host nun is itong blog. Yan yung tinatawag na host. Okay, so may ginawa ako before which is ito, freedom.cyrilpisanable.com. Yung host nito is freedom. Okay, so parang ganyan. So, pwede mong gawin is, pwede natin gawin na host, ano ba, um, my pages. Okay? And the points to, ito, instruction, points to, sa Episanable, copy mo lang yan, puntahan mo dito sa, etong TTL, ang gagawin mo is pwedeng custom, tapos 3,600 seconds. Pwede yan. After nyan is click mo yung save. So, actually, it will just take, sabi dito an hour, 'di ba? Pero 3,000, mabilis lang para mag-take effect to. Gagawin mo is balik ka lang kay Rocket Pages, tapos i-refresh mo para ma-recognize or basahin ni Rocket Pages yung changes na ginawa mo. Yan, refresh natin. Yun. Tapos, click natin ulit yung publish. Click natin yung custom domain. 'Di ba again, tapos na napunta na create na natin itong scene name nito. Hello. Okay. Itong scene name nito, yan siya. Gagawin natin is click natin tong add new domain. Okay? Tapos, 'di ba may instruction na yourdomain.com or sub.yourdomain.com. So, ang gagawin natin, since yung ginawa natin is my pages, so ang gagawin is my pages, tapos yung domain ko kasi is cyrilpisanable.com. So, magagawa niyan is mypages.cyrilpisanable.com. Kasi ito, magiging subdomain mo na tong my pages. Okay? Magiging subdomain mo na. Kaya, ang format nito is subdomain, which is my pages, yung host. Tapos, yung main domain mo, which is akin, is cyrilpisanable.com, and click mo yung publish. Tapos, after that, mapupunta ka ulit dito. So, makikita mo na nandito na siya sa option. 'Di ba? I-click mo lang yan. Tapos, yan, free video training. Pwede kang mag-assign ulit ng panibagong pangalan. Video training. Tapos, click mo yung publish. And again, click mo yung publish ulit. Close mo. So, instead na yung default na link ni Rocket Pages yung mapapakita na may rocketpages.co/ yung mahaba, yung makikita na ngayon is yung ginawa mo na na sinetup mo na parang custom domain. Mangyayari niyan is pag i-view mo, nakita mo, 'di ba, nagbago siya na nangyari is mypages.cyrilpisanable.com/free video training. 'Di ba? Social. Naging social yung link mo pag ganun. Basta ganun lang yung pag-setup ng custom domain gamit ang GoDaddy. At I think na makikita mo din to sa sa internet din if you're going to search for it. Kasi sinearch ko lang din to sa Google nung hindi ko pa siya masyadong naintindihan sa umpisa. Yan siya. Ay, google.com.
CNAME using GoDaddy. Yan. Yan. How to add CNAME using GoDaddy. Yan siya. Di ba may instruction din siya dito. Pag ano naman, HostGator, yan, search mo lang. Yan. Login to your HostGator account. Yan. May, di ba may instruction siya. Click add CNAME record and follow mo yung instruction. So, yan lang siya. Okay, and again, if hindi talaga siya ganun ka-friendly yung instruction, pwede ka naman mag-chat sa support ng GoDaddy or support ng HostGator. So, parang ganun. Basta ganun lang siya pag-create, pag-setup ng Rocket Pages. Kaya ako nadadalian ako dito actually, to be honest, kasi dahil dito sa mga instruction. Kasi makikita mo tong question mark sa, tinako ko na makikita nyo. Kung makikita nyo yung question mark sa, ito, lower right side, pag i-click mo yan, yan, may ano talaga, may instruction na dyan kung paano ka gumawa ng page, paano ka, ah, makapag-create ng form, squeeze box, thank you page, integrate, change password, edit images, tapos paano makita yung leads mo. Basta inline siya. Meaning inline is i-guide ka talaga niya. Parang ganyan, di ba? Bongga, may ano pa, may pangalan ko pa. Hi, Cyril. Welcome. Click next. Yan. Ito yung templates. Tapos, Rocket Pages templates. Yan. Editing a page. 'Di ba? Tuturuan ka, name your page, create a page, click any element inside the editor, try clicking a text area or an image. So, i-guide ka niya talaga. Yan, these are your editing options. Tapos, next. You can preview, publish, and save your page using these buttons. Other option, toggle for sidebar. And siya. That's the basics. Have fun. Yan, nakakatuwa, nakakatuwa. And kung gusto mo naman na mag-delete ng page kasi ayaw mo na, okay lang yun. I-click mo tong parang drop-down arrow sa upper right side, click mo yung delete. Kung gusto mo naman mag-duplicate, kasi gusto mo almost the same yung gagawin mo, yan, duplicate. And it will ask you again for another name, page name, para mag-separate sa kanila kung which is which. Parang ganun. Okay, so yun guys, ano pa yung how to publish your page, okay na. So yung tips, yung kanina na sinabi ko sa inyo na make sure na pinapakita nyo yung pages nyo or itong landing page, opt-in page, or squeeze page nyo sa mga target people lang. Kasi hindi magiging catchy yung page nyo or yung headline nyo kung yun nakakita is sa mga hindi mga target people. Okay? And ito guys, ito, yung mga templates dito sa Rocket Pages is designed to convert. Talaga yan. So, kaya edit-edit lang tayo. Tapos nakikita nyo na ito din talaga yung ginagamit namin. Actually, especially me, ako, na nag-shift din dito sa tool na to dahil simplified talaga siya na madali lang talagang gamitin especially for beginners, okay? And also, mas okay para sa akin or if, especially kung kakasimula mo pa lang, pwede kang mag-create ng short video kasi mas okay kung na-expose ka sa mga prospects mo kasi it's a way of ano din, parang building your credibility or building your authority sa kanila. Kasi isang studies na nakita ko sa US, basta nagko-convert yung mga pages kung saan nagpapakita ng engagement yung taong nag-create ng page na yon. Kaya may tinatawag na bridge page. Okay? Kasi yung ginagawa ko is every time na gumagawa ako ng squeeze page, may bridge page talaga kung saan nagpapakita ng pagmumukha ko. Bahala sila magsawa sa mukha ko, basta at least alam nila at kilala nila kung sino si Cyril or kung sino si Sai. Kasi importante again, na makapag-build tayo ng connection sa mga prospects natin kasi kailangan natin makapag-engage sa kanila and later on, convert them into sales. Kasi again, as what I mentioned yesterday din sa previous training natin, that prospecting is a long-term relationship. Okay, so I do hope na may natutunan ka sa simpleng training na to. So medyo technical but I hope na naka-follow ka and you can still ano din naman watch the replay after this video so you can watch it over and over again kasi upload ko din man siya sa YouTube ko and sa blog ko
for those people then that needs assistance. Okay? So thank you guys for watching this video as well. So ganun lang siya. Yan. Di ba ang ganda, ang kulit. Close natin to. Okay, so yun siya. Complete na tayo sa agenda natin for tonight. And if you have any question about this tool, if you have any question then about list building, you can feel free. You can drop your comments below this video. Feel free to leave your comments actually, and I'm going to take time then to answer them. Okay? And also share the video, and it's okay, feel free to share the video. There's no need for you to ask permission from me. It's okay, it's alright to share the videos I have online kung nakikita nyo, basta for legal purposes lang only. Okay, so sa tamang pamamaraan lang, please. Alright, and yun, like, share, and follow me on Facebook for more training next week, kasi every Saturday and Sunday magkakaroon tayo ng parang screen share na training. Okay? So, yun guys. Thank you. And tomorrow, excited na ang lahat dahil we will launch the first video ng Millionaire Master Plan. Kung hindi ka pa aware doon, may link ako na ilalagay sa description ng video na to. Make sure na i-click mo yon kasi sayang kung mahuhuli ka. Alright? So, thank you so much for watching this video. Again, my name is Sarit Pisanable. Have a wonderful and blessed day. Bye for now.